Good morning, good afternoon, good evening. Alright kaibigan, hopefully nasa magandang kalusugan ka. And if you're listening this, I hope you well, everything peace, health, wealth, and riches. And of course, hopefully blessing will flow with you kaibigan, like a river. Alright, be grateful tayo kaibigan. Huwag natin kalimutan na magiging grateful sa buhay. Anumang pangyayari sa labas na hindi natin control, wala tayong control dyan. The only thing that we can control is paano tayo mag-respond sa ating mga sarili. Alright, so galing pa tayo ng night shift kaibigan, pero wag pa rin mag-create pa rin tayo ng bagong episode para continue tayong maka-inspire, at saka yung mga knowledge na natutunan natin hindi ma-waste kasi pag hindi natin siya i-share, ay store lang natin sa brain natin, mag-waste yan. So mas maganda na ilagay natin sa internet, i-broadcast natin para may ibang taong ma-inspire, at one day pwede nating balikan yun. Uy, ito pala yung mga natutunan ko dati. Alrighty, so let's get it on. So topic natin ngayon sa episode na ito is na-intriga talaga ako yung sinabi ni Bob Proctor. If hindi mo kilala si Bob Proctor, actually recently ko lang siya rin nakilala, kasi nga wala, iba yung pinapakinggan ko dati, ibang level o ibang frequency. So na-intriga ako sa sinabi niya na tayo mga tao is is composed of mga mass and energy. Okay, so kung ibang frequency ang pinakinggan mo, pinanood mo, mga kasama mo, so hindi mo mahahagap or hindi mo makukuha yung frequency sa ibang sector or sa ibang yung ibang frequency hindi mo kukuha kasi andyan ka sa frequency na yan Wow, napaka-strong dito kaibigan. Hindi ko yun ngayon, recently ko lang nalaman na mayroon pala itong mga frequency na to, kasi hindi ako aware na yung pinanood mo, pinakinggan mo, kung palagi kang nanood ng TV, pag open mo sa TV, bad news yung pinapakinggan mo palagi. Lalo na sa Pilipinas, pag open mo sa TV, walang araw na walang bad news niyan. Ano yan? Patay, tulis, ano pa dyan, hold up, may mga bagyo, anything na bad news. So iba pala na yung epekto dyan sa natin, sa utak natin, especially yung mga bata na maliit ka pa, panay ka panood ng TV, and apparently yung TV na pinapanood mo na balita is puro bad news. Most likely yun yung masasagap kung nasa frequency ka na yun. Wow, bakit hindi to tinuturo sa atin sa elementary at high school nga dapat na ayusin natin yung frequency natin? So parang FM ba? So sabi ni Bob Proctor, kung ikaw ay nakikinig sa AM station, hindi ka makasagap ng FM station. Wow, totoo naman talaga po. Totoo. Wow. So kung ikaw ngayon, sabi ni Bob, kung ang pinanood mo is about bad news, bad weather, nag-uusap ka lang about ka lang sa lahat ng inuusapan mo, ibang tao, concern ka sa ibang tao dahil sa'yo, or yung inuusap mo palagi dahil about lang sa trabaho, so most likely hindi ka daw makakasagap ng mga informasyon outside dyan sa frequency na yan. So for example, wala ka sa frequency paano kumita ng extra na pera. So most likely daw hindi mo yan masasagap kung yung pinanood mo, yung pinakinggan mo, yung mga kasama mo is hindi nag-talk about money. Pag walang open about money, anything, so ibang frequency yon, hindi ka makakuha ng opportunity ng ganun. Wow kaibigan, which is wow. So kung gusto tayo palang if we want something, kung for example, let's say gusto tayong
kumita ng extra income, gusto tayo magka-passive income. Pero yung mga pinanood natin hindi about sa extra income, hindi about money. So hindi tayo makasagap ng frequency na yon. Pero kung nanonood tayo ng mga motivational, manonood tayo ng about sa pera, nanonood tayo sa mga about sa paano magnegosyo, at saka yung mga kasama natin, ito yung mga ipinag-uusapan din. So you are within range of frequency. So madali kang makasagap pag makakita ka ng opportunity na something, akala mo problema, pagtingin mo daw, uy, problema. Wow, kasi nasa frequency ka na yon. Pagtingin mo sa problema, ang tingin mo dyan is opportunity. Kasi kung may problema daw, that means may opportunity. Wow! Ito na naman, bakit hindi ito tinuturo? Bakit Rizal yung tinuturo natin? Bakit history yung tinuturo natin sa high school? Bakit itong sobrang mathematics, ang dami? Okay naman tong mathematics pero nasubrahan. Wala sa mga ganitong kasi yung calculus at saka trigonometry, pa yung napakahirap na mathematics dyan. Wala. Pag graduate natin sa buhay, nasa real life na tayo, hindi yung nagagamit. Pero itong mga basic pala na ganito about frequency, ano yung dapat pakinggan natin, ano yung dapat i-aim natin. Apparently hindi ito na-discuss sa school. Anyway, at least namula tayo na pwede pala may mga ibang tao na nagsi-share, at saka i-share din natin kung ano yung natutunan natin. Alright, so wow, kaibigan, frequency. So ano kaya yung frequency mo ngayon? So yun yung tanong sa sarili, sa isa't isa natin, kaibigan. Dapat wag nating i-acknowledge natin yan, kasi normal nga to ng tao daw. Itong tao, i-depend natin yung sarili natin i-depend natin as much as possible. Lalo na kung hindi tayo open-minded, unconsciously. So normal behavior yun ng tao na i-defend natin yung sarili natin na as much as possible mayroon tayong excuse, mag-blame tayo ng someone else. Pero kung gusto daw tayong makamit yung success na gusto natin, dapat daw tayong mag-take full responsibility sa sarili natin. I-stop na natin yung blame to others and i-stop yung mga excuses. Tayo mismo yung mag-take ng full responsibility. Lahat ng mga pangyayari natin sa buhay, ano man yung saan ka man ngayon, ano man yung narating mo ngayon, it's all because 100% sa iyo. So wala yan, hindi yan because of someone else. So take full responsibility daw. Wow, frequency. Ano yung frequency mo ngayon, kaibigan? Nasa 101.5 ka ba? Or ano ka ba? AM, FM? So, yun. Kailangan tayong mag-tune in sa frequency na yun. So, kung ikaw ay nasagap po tong video na to, so pare-parehas tayo ng frequency. Kasi siyempre kung hindi ka kasi nasagap mo to, kasi naghahanap ka rin siguro ng paano ma-motivate, ma-inspire, at saka paano sa buhay, paano tayo sinso sa buhay, paano tayo soon magiging financially free, and paano tayo magkakaroon ng maraming passive income. Kasi yun yung gustong frequency ko rin na pinakinggan. So apparently recently ko lang yun nalaman na yung frequency na yun. So I've wasted a lot of my years tuning in to wrong frequency. So kaya hopefully this video, for may mga younger generation na makinig dito, makapanood, so at least we can give mayroon din tayong mabigay na advice sa kanila, or ma-motivate sila na they can tune in to the frequency that they want. So wala naman yung right or wrong. So kailangan lang talaga nasa tamang frequency ka kung ano yung gusto mo na goal. For example, gusto mo ng magiging sa sports, magiging very successful sa sports. So dapat ang i-tune in mo na frequency hindi about sa something else, sa mga bad news dyan sa TV. So kailangan dun ka about sa mga sports, sa mga successful na sports, o yung mga tao na successful or same mindset ng mga tao sa'yo. So
pag doon ka sa frequency na yon, madali kang makahagap ng mga informasyon at makamit yung goal na yon. Wow! Frequency, kaibigan. Hindi lang, kala ko kasi yung frequency nasa AM at saka FM lang yon. Nasa ano rin yung frequency na yon pala, pwede pala yung makapag-change sa lifestyle natin or makapag-change sa buhay natin if mag-tune in lang tayo sa tamang frequency na gusto natin. Okay? So kung ikaw ay nakinig sa frequency or andyan ka ngayon sa frequency na accept mo yan, i-acknowledge mo kung anong frequency mo, i-evaluate mo ano ba yung frequency ko ngayon. Oh, ito yung frequency ko ngayon. Okay. Medyo matumal, nasa frequency ako sa medyo walang patutunguhan. So pwede ka namang mag-tune in to different frequency. So ang napakaganda ng tao kasi we can change. So hindi tayo tulad sa kahoy or ibang animals like parang mga salmon. Kung mga salmon daw yan or mga isda pag breeding season, pupunta lang talaga yan sa isang direction eh. So but tayong tao, mayroon tayong option. So we have the choice. For example, ayaw mo yung gustong lugar na tinirahan mo ngayon, pwede kang lumipat sa ibang lugar. Ayaw mo yung trabaho na wino-work mo ngayon, you have the choice and option to go to other place, di ba? So yun yung napakaganda daw sa tao, kasi tayo mayroon tayong we have the choice and we have the option. So kaya tayo na yung pinaka-smart na animal eh, kasi nga mayroon tayong tayo na yung marunong mag-ano ng option. Wow, kaibigan. So hopefully ma-inspire ka sa video na to at saka mamulat ka din, parang ako na namumulat na mali pala yung frequency na pinakinggan ko dati. Actually wala naman sigurong tama at saka mali, pero kung nasa frequency tayo na walang patutunguhan sa buhay natin, sayang pag hindi natin ma-realize na itong frequency na yon hindi to it doesn't make any sense or it doesn't make any good in the future. Tune in to different frequency, kaibigan. Kahit 1 degree change lang yan. Tingnan mo yung manubila ng sasakyan, shift mo lang siya ng 1%, ang layo na yung direction yan, iba na yung papatunguhan yan. Kahit eroplano, maglipad yung eroplano, i-shift mo yun ng 1 degree yung ano niya, ibang country na yung maanuhan niya. So we can change, kaibigan. Alright? So hopefully ma-inspire ka nito at saka comment ka kung anong frequency ang tinutune in mo, kaibigan. Magandang ano ba yan? Frequency ba yan sa mga paano masinso sa buhay, paano magnegosyo, paano progress sa trabaho, or paano about sa relationship. So kasi iba-iba tayo ng frequency. So there's no right and wrong dyan eh. So we'll respect each other's frequency. Alright, kaibigan. Unlearn, kaibigan. Unlearn. Ang dami nating natutunan. Sobra na. Sa sobrang daming natutunan natin, wala na tayong natutunan. Diba? Unlearn natin yung mga bad habits and we can learn good habits. See you next time. Keep unlearning. Babu.